Hello po, kapayapaan po ng Diyos ang parating sumatin po mga kapatid. Ako po yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko. At narito na naman po tayo sa panibagong episode ng Talakayan with Kabernok ng Packbusters PH. So hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok. Hello po, magandang araw po. Magandang araw at, magandang, hapon, magandang gabi kung anumang oras niyo po napapanood ang ating episode ngayon at, ano bang meron diyan Bro? Yes po, merong nag-comment dito Kabernok no, sa isa sa mga video ko po dun sa Karunungang Katoliko Facebook page. No? Ganun pa rin yung atake pa rin nila sa mga pari po natin sa Quiapo Church, Kaburnok, no? Ayan, yun po yung konteksto nun. So ito po yung kanyang comment ni Bert Hareno. Ayan, sana hindi ako mali na pagbasa. Dahil hindi kayo nag-study ng Bible, kaya kung ano na lang kung ano na lang, yan, o kung ano lang. Ang sa misal, or siguro misal, mali pa spelling niya, misal na book, galing sa Roma yon lang ang binabasa nyo, Pader. Alam ko yan, dyan ako nang galing sa Catholic. Universal ang book na yan. Hindi itinuro dyan saktong pagtuturo sa salita ng Diyos. Basahin nyo kung itinuro na ng mga pari ito at marami pa. Basahin Galatia 5:19 hanggang 21 at iba pa. Lumaki akong Katoliko, bawat Sunday present ako sa simbahan at hindi narinig ito sa mga pari. Nasusulat na ang mga lasinggero ay hindi makapunta sa langit. Hindi itinuro ng mga pari dahil maraming pari na lasinggero. At natin masisisi mga Katoliko na lasinggero dahil di ito itinuro sa kanila. Kaya ang masasabi ko sa mga Catholics, magbasa na kayo ng Bible upang di kayo dayain ng mga pari. Ayan ang sabi po nung Bert Hanero. Mas mainam siguro Brother Gabriel ay, basahin natin yung kinote niyang talata. Ano ba ang sinasabi? Opo, at hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito. Kikiapid, karubihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtatanim, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Ayan, so yan pala yung, binabanggit diyan sa Galatia 5 kapatid na Gabriel at, Hmm. sinasabi kasi niya na doon sa verse 21 yung paglalasing daw, yan daw Mm. ay, yung diferensya diyan, ikaw daw, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Mm. Sabay, tumigsa sa mga pari. O yan yung Mm. context 'no, at least Mm. na naintindihan na ninyo at naunawaan, yan ang gustong sabihin ng ating kaibigan ano. Siguro bago ko muna 'to sagutin, siguro mas mainam ikaw muna bro, yung sasagot sa kaniyang, tuligsa. Sa huli na lang muna ako. Sige po, Kabernok. Sa akin, una ko pong masasabi kagad dyan, I beg to disagree na galing sa Roma yung misal. Mali po yun, mga kapatid. Ano? Sabi niya daw, galing daw siya sa Katoliko, alam niya daw yun. Di ako naniniwala. Yung galing, pinahiya niya yung sarili niya, mga kapatid. Alam niyo ang totoo dyan mga kapatid, ano? Yung binabasa po ng mga pari natin, ang sinusunod doon, Roman Misal. Hindi porke sinabing Roman Pisal, galing kagad sa Roma. Pwede kang gumawa ng misal kahit na hindi po galing sa Roma, no? At pag sinabi nating Roman Missal, ibig sabihin nun, yung pattern po yung sinusunod natin. Yon. Kasi may iba't iba pong misal na ginagamit. Depende po sa liturgy, no? Kung ikaw totoong katoliko o naging katoliko, Bert Hanero, dapat alam mo yon. Pero since na isa kang sinungaling o kung ikaw man ay naging katoliko, incompetent ka pong katoliko or ignoranteng katoliko. Paano ko ba nasasabi yung ganitong bagay mga kapatid? For a simple reason na ako po ay naging protestante din naman. Malakas po ang aking claim nung araw na sinasabi ko na akala ko maalam na ako sa Catholic Church kasi maalam na nun sa mga basic catechism. Pero hindi po mga kapatid. Napakalawak po ng scope ng ating simbahan at ultimo po yung buhay natin hindi po sapat para pag-aralin lahat-lahat ng meron po sa Iglesia Katolika. Kaya yung sinasabi ni Bert Hanero na galing daw yun sa Roma, kalokohan yun mga kapatid. Ang totoo nun,
Yung sinusunod lang po natin is yung Roman Missal. Roman Missal, ayun. Pero yung gumagawa ng Missal, dito lang po sa Pilipinas yun. Dito lang po sa Pilipinas yun. Actually nga mga kapatid, di mo na kailangan pumunta ng Roma para malaman mo kung ano kagad yung Missal eh. Punta ka lang sa internet. O, hindi galing sa Roma yun mga kapatid. May pattern lang po tayo na susundin. Okay? Siyempre, tayo po ay nasa Roman Rite or Latin Rite. So, ang sinusunod nating Missal, yung Roman Missal. Ngayon, next mga kapatid, hindi po totoo yung universal, yung ambok na yan. Hindi totoong universal yon mga kapatid. Sa atin po yon. May iba't ibang rite mo ang Iglesia Katolika. Yung Orthodox Church, iba po yung misal nila na ginagamit. Yung Eastern Orthodox, di ba din po yon. Yung Assyrian Church of the East, iba din po yung misal nun. Kaya dito sa sinasabi niya na universal yon, ignorante po siya sa Iglesia Katolika. Ginagaransya ko na yon. Yung Coptic Catholic, iba din po yung misal nila, mga kapatid. Magkakaiba po ng misal yan, depende po sa liturgy na sinusunod na. Ultimo nga po yung dun sa sa Church ng Milan, iba po yung rite na sinusunod nila kumpara sa rite na sinusunod natin, mga kapatid. May iba't iba po yon. Kaya hindi po pwede sabihin neto na universal yung book na yon. Ang universal, yung church natin, universal church, yun. Pero yung book, hindi po totoo yun. Yan pawang kasinungalingan. Tapos doon sa sinasabi niya na hindi itinuturo dyan yung saktong pagtuturo ng salita ng Diyos, kaignorantehan na naman po yun mga kapatid. Ang pattern po ng misa natin, nanggagaling po yan sa misal. Kaya nga po kahit nasabihin natin na yung isang pare ay maalam na, magaling na siya, kailangan sumunod pa rin siya sa instruction nung sinasabi ng misal. Kaya kung mapapansin nyo po, yung mga magagaling nating obispo, yung mga magagaling nating pare, nagbabasa pa rin sila ng misal pag nagmimisa sila, mga kapatid, kahit nakabisado pa nila. Kasi mga kapatid, kailangan masunod kung ano yung pattern. At itong Bert Hanero na to, kung siya hindi sinungaling, may pattern din naman yung kanyang iglesyang sinasamahan. Kung yan ay MCGI, di ba may pattern din naman kayo ng pagkakatipon? Kung kayo ay born again, may pattern din kayo ng pagkakatipon. Kung kayo ay sa INC, may pattern pa rin kayo ng pagkakatipon. Kaya how dare you para sabihin nyo na hindi tinuturo dyan yung saktong pagtuturo ng salita ng Diyos? Wala namang sakto sa inyong mga protestante. May sakto ba sa inyo? Bawat isa sa inyo nagkokontrahan sa pagkakaunawa sa isang talata. Buti pa kami dito sa Iglesia Katolika. Punta ka lang sa katesismo ng Iglesia Katolika, andun na kagad. Yun na yung standard na susundin ng lahat. Not unless merong isang loko-lokong CFD na bigyan ng self-interpretation yung catechism. But one thing is for sure, merong standard ng pagtuturo dito sa Iglesia Katolika. Balik ulit tayo dun sa minisal. Hindi ba, Bert Hanero, kung tapat ka lang, dun sa misal, mula dun sa may start ng misa hanggang sa ending ng misa, puro yon panalangin. Puro yon panalangin. Andun yung lahat ng panalangin ng pare na dapat niyang sabihin. Depende sa kung ano yung context ng misa, kung yan ba high mass, low mass, di ba? Isa pa, iba yung misa kaysa dun sa Bible study. Inuulit ko po mga kapatid, hindi tayo nagba-Bible study pag nagmimisa tayo. Pag umattend ka ng misa, dapat alam mo na kagad na ating nire-remember ang Panginoong Hesus Kristo, no? It's a form of sacrifice. Yun yung meaning ng misa. Kaya nga doon sa Biblia, kung tapat ka lang ulit, Bert Hanero, hindi nagtuturo si Kristo. Hindi nagtuturo si Kristo na, Filipos 4:6, unang Korinto 4:6, basahin natin yung talatang ganito. Nung siya ay nagdaos ng misa, no? Hindi siya nagtuturo kagad ng salita ng Diyos. Kaya nga, yung may matuto ka ng salita ng Diyos sa misa, actually, it's a bonus na lang po kung nauunawaan mo po yung misa kasi galing ka dito Pero hindi ako naniniwala sa'yo, kapatid na Bert Hanero. Galing ka lang siguro dito sa Katoliko pero di ka nagpaka-Katoliko. Yun yung sigurado ako. Doon sa misa natin, mga kapatid, meron pong pagtuturo doon. May pagtuturo doon. Actually, exact nga yung pagtuturo Laging yun yung pattern natin. Kung uma-attend kayo ng misa araw-araw, mga kapatid. Actually, kahit di kayo umattend ng misa, mag-tune in lang po kayo dun sa may Quiapo Church, mga kapatid. Makikita nyo kagad yung pattern. Laging exact. Kapag simpleng araw, mga kapatid, Monday to Saturday, except yung sa may bandang alas 5 tsaka alas 6 hanggang sunod-sunod ng Sabado, yung kasi anticipated po yun. Mga kapatid, mapapansin nyo po yung pattern ng misa natin. Lagi pong eksakto yon, no? Wala pong second reading kapag
basta ordinary day, 'no? Basta ordinary day mga kapatid. Walang espesyal na araw na ginaganap. Lagi lang pong first reading 'yon tapos gospel na kaagad. Pagtapos ng gospel, basahin yung ebanghelyo, magkakaroon kaagad ng homily. At yung homily, it is a commentary, mga kapatid, dun po sa binasa na ebanghelyo. Oh. Kaya para dun sa sabihin mo na eksaktong pagtuturo, bakit? Anong alam mo sa eksakto, 'di ba? Kayo nga sa protestante, sa paningin niyo pa nga lang sa pagka-Diyos ng Panginoong Kristo magkakaiba na kaagad kayo, 'di ba? O halimbawa, o kung ikaw man Bertanero, MCGI, 'di ba ang paningin niyo si Kristo ay Diyos pero hindi tao. O kung ikaw naman Bertanero INC, ang tingin niyo kay Kristo tao, hindi Diyos. O paano yung definition mo ng eksakto? Wala ngang eksakto sa inyo, magulo nga kayo kaya nga ang dami-dami niyong sekta. 'Di ba umabot na kayo ng 40,000 and counting? Baka nga 10 years from now, baka maging 60,000 na yan. Yung dami ng sekta nyo, magkakaiba pa kayo ng paniniwala, tapos Bible alone pa kayo. Di ba? Next, hindi mo kami kailangang utusan para sabihin na basahin yung Galatia 5:19 hanggang 21 po. Unang-una po sa lahat, lalo na kung ang context nyo ay paglalasing, lalo na yung paglalasing, napakababaw na argumento po niyan. Napakababaw na argumento. Mag-usap tayo sa may sekular, wag muna sa relihiyon. Alam mo kagad sa medical na masama yung pag-inom ng alak lalo na kung hindi moderate, makakasama yan sa kalusugan. So kahit sa siyensya o sekular, alam mo na kagad na masama maglasing. So, kung may isang Katoliko man na lasinggero, no? Hayok sa alak, napakahilig makipaglasingan, no? Lalo na at irresponsible at pag nalalasing winawalang yung ibang tao. Hindi kasalanan ng simbahan 'yun, no? Halimbawa, ikaw, kapatid na Bertanero, naging lasinggero ka, di kasalanan ng simbahan, yung kasalanan mo 'yun, di ba? Sa sekular pa lang sinasabi na ng mga eksperto, wag kang maging lasinggero masama sa kalusugan. Ba't mo ginagawa? Now, punta tayo ngayon sa relihiyon. Bakit hindi mo alam yon? Napakadaming mga Bible study sa YouTube pa lang. Napakadaming mga pagtuturo sa YouTube pa lang na sinasabi ng pare. Pare mismo ang nagtuturo, no? Na masama yung bisyo. Ngayon, kung nakapagbasa ka man ng katekismo kasi sabi mo po galing ka sa Katoliko, nabasa mo ba sa katekismo natin, masama ang bisyo? At kung mabasa ko ngayon sa Bibliang Katoliko na masama din yung paglalasing, paano ka ngayon, kapatid na Bert Hanero? At hindi porke hindi nabasa ng pare, hindi nabasa sa amin ng pare, dinadaya na kami ng pare. In fact, ikaw yung nandadaya dito. And bawa, ito, pakita ko na to. 5:21, pagkakampi-kampi at kapaniglihan, paglalasing. Ayan meron no sa Bibliang Katoliko, 'di ba? Kahit ba hindi basahin ng pare sa amin 'yan, kung magbabasa kami, nabasa namin, 'di ba? Huwag mong turuan yung pare sa kung anong dapat nilang gawin. Ang turuan mo yung sarili mo. Kasi kahambugan po yan, kapatid na Bert Hanero. Kami nga dito, tinuturuan na lang namin yung mga Katoliko, magbasa kayo ng Biblia. Kasi, alam mo yon, kung nagbabasa ka ng Biblia, may kaalaman ka na kagad sa salita ng Diyos. At kung araw-araw kang nakadalo sa misa or at least araw-araw kang nakatune in sa mga araw-araw na nagaganap na misa sa atin sa Facebook live stream, YouTube live stream, technically speaking, mababasa mo buong Biblia. Kasama yung iba pang books kasi sa inyo, baka ikaw, Protestant ka na, 66 lang yung inyo. Sa amin, 70 plus books kami. Nababasa lahat yon, mapapadaanan lahat yon. Technically speaking, nabasa buong Biblia sa isang buong liturgical calendar. Kung alam mo yon, kapatid na Bert Hanero. Pero sa inyo po, mga kapatid kong Katoliko, sinasabi ko na po sa inyo, ulitin ko po, kung nakadalo kayo ng misa or at least isang buong taon kayo naka-tune in sa, halimbawa, sa Quiapo Church na, no? Araw-araw kasi may misa doon, mga kapatid Araw-araw, literally, kahit Lunes. Technically speaking, mapapadaanan nyo po lahat ng libro sa Biblia. Kasama na po, mga kapatid, yung Deuterocanonical books. Again, di ba ulit yung sinabi niya na hindi daw nagtuturo ng saktong pagtuturo ng salita niya? Anong sakto? Kayo pa nga may kulang-kulang kasi 66 lang yung Bible nyo. Kami, 70 plus. Napapadaanan lahat sa misa. Ang gagawin na lang ng mga Katoliko, magiging matainting yung pagdalo nila sa misa. Dadalo sila ng may paggalang, pinakapokus sa misa, may pagpapahalaga, lalo na sa banal na Eucharistia.
At kung merong irresponsableng Katoliko na hindi dumadalo ng misa o kung dadalo man ng misa walang walang hindi matainting or hindi niya ginagawa ng matino, hindi kasalanan ng simbahan 'yun. Kasalanan 'yun ng Katoliko. Ito nga yung parati kong sinasabi sa aking program na bakit mo pa hihintayin sawayin ka ng pare? Kung ikaw isang matinong tao, lalo na kung may maturity ka sa isipan mo o gusto mong kumilos bilang isang matured person, huwag ka ng pasaway, 'di ba? Kaya nga meron tayong term na pasaway yung pasaway kasi parang kailangan sawayin ka pa. Hindi. Kung alam mo ng maling ginagawa mo, kung alam mo na sa misa, hindi ka dapat nagsi-cellphone, nag-scroll-scroll diyan ng Facebook or sa YouTube, nanonood ng reels habang mimisa. Wag mo nang gawin, 'di ba? Bakit kailangan ka pang sawayin? Kung alam mo na nga, sinasabi na ng doktor, napakaraming doktor na nagsasabi, masama yung maging lasinggero. Hindi yan mabuti sa liver. Hindi yan mabuti sa loob ng katawan, lalo na kapag sumusobra ka sa alcohol. Bakit mo pa ginagawa? Bakit kailangan ka pang sawayin? 'Di ba? Siguro Bert Hanero, pasaway ka po. Siguro lang naman po. Yan. O, tapos ito pa yung sinasabi, nasusulat daw ng mga lasinggero daw, tawag doon, lumaki akong Katoliko, sa bawat Sunday present ako. O, Sunday ka lang naman pala present eh. O, siguro di mo alam na dapat kung kakayanin naman makadalo ng misa araw-araw. O pwede ka naman makapag-tune in sa misa araw-araw. Present ka Sunday, di mo narinig sa pari yan. Ano naman ngayon kung di mo narinig, kung yun nga man ang katotohanan? Hindi sa'yo mag-a-adjust ang katotohanan, Bert Hanero. Kung hindi mo man marinig sa pare yung Galatia 5:19 hanggang 21, hindi kasalanan ng pare yon. Ako narinig ko yan Bert Hanero, narinig ko yan sa Quiapo Church. What I mean, nag-tune in ako sa Quiapo Church narinig ko binasa tong Galatia 5:19 hanggang 21. Pero hindi siya binasa sa gospel book, Bert Hanero. Hindi siya binasa dun sa may gospel o dun sa may ebanghelyo. Binabasa yung ganyang mga aklat ni San Pablo sa una or ikalawang pagbasa. Ganon. Ganon po yun, Bert Hanero. O, kung alam mo man yun, o at least ngayon alam mo na siguro. Pero wala ko pakialam kung di ka po maniniwala sa akin. Kasalanan mo yun kung hindi mo yan narinig sa pare. Kasi ako narinig ko naman Nakakahiya naman, ang bata-bata ko pa po, narinig ko na kagad yun. Kayo, tumanda po kayo, hindi nyo narinig yun. Di ba? Yun lang. Oh, tapos sabi niyo pa dito, hindi tinuturo ng mga pare dahil maraming pare lasinggero. I beg to disagree. I beg to disagree. Kung balikan kita, kung halimbawa ikaw Bert Hanero MCGI, o di hindi tinuturo nung manggagawa niyo na wag magpakalasing kasi yung ibang manggagawa niyo, yung DS niyo nagse-serve pa ng alak sa Area 52. Yung ibang manggagawa niyo nagbebenta ng alak, yung sa Salud nagbebenta ng alak doon sa Brazil. Ibalik ko sa iyo 'yon. Tatanggapin mo? Mali yung argumento mo Kasi meron namang mga pare nagtuturo talaga na bawal maging lasinggero. Bawal yung mabisyo. Katunayan na kung may alam ka sa katesismo, kahit hindi pare tinuturo yan 'di ba? At wag mong hindi ulit kasalanan ng pare, what I mean ng Iglesia Katolika na merong irresponsableng pare. Kasi ano sila kasalanan pa nila 'yun, 'di ba? Pare ka na nga tas lasinggero ka pa. Kasalanan ng pare 'yun, hindi Tama. kasalanan ng Iglesia Katolika 'yun. Oh, Oo. kaya nga alam niyo po maraming mapupunta sa impyerno, hindi yung hindi yung tawag dun, yung mga ignorante sa aral ng Diyos. 'Di ba kahit sa Biblia anong sinasabi ng Panginoong Kristo? O mas mapalad pa daw yung mga yung pangkaraniwang tao kumpara dun sa mga saserdote. Kasi yung mga saserdote, yung mga tinutukoy ni Kristo, yung mga eskriba, saserdote, may kaalaman sila sa aral ng Diyos and yet di nila sinusunod. O buti pa yung patuto, halimbawa yung GRO, buti pa yung GRO, pwedeng maunawaan ng Diyos. Kaya siya naging ganun. Baka pwedeng maunawaan na mapagbigyan siya ng Diyos na kaunti yung kaalaman niya sa aral ng Diyos. Ito din po ang paalala sa aming mga CFT. Kasi kapag kami, may kaalaman kami sa aral ng Diyos and yet hindi namin ito tinupad, mas mauuna pa kami sa impyerno kumpara dyan sa mga loko-lokong tao. Kaya nga mahirap kalagayan namin Bakit? Kami ang kauna-unahang ipe-persecute kahit ng mga tao. 'Di ba? Pansinin niyo po diyan kahit sa comment section, bakit maraming mga kapwa nating Katoliko o kahit hindi Katoliko galit sa kanilang mga pastor, galit sa kanilang mga yung mga officer, sa mga kasi hindi nila nakakakitaan ng tunay na pagsunod sa kalooban ng Diyos, 'di ba?
Kahit po sa secular, mag-usap tayo sa secular kahit huwag muna sa relihiyon. Bakit galit na galit tayo sa mga politiko na magnanakaw? Bakit galit na galit tayo sa mga politiko, tawag nun, incompetent pero tignan mo naman, oh, 'di ba? Nagiging mayor pa, nagiging 'di ba? Bakit? Kasi expected natin sila na mga nasa posisyon, dapat may kakayahan na gawin yung kanilang trabaho, and yet hindi nila ginagawa. Gano'n po 'yun. Maging fair ka po, 'wag mo pong idamay yung ano, yung ibang tao sa pansarili niyo pong interes. So, kung hindi ka po lasinggero, good for you, hindi ka po lasinggero. But it doesn't necessarily mean na, may karapatan ka na insultuhin yung kabuuan ng simbahan or yung pare na nagmimisa ng katino-tino na nagmimisa dahil lang sa meron kang pangit na nararanasan, 'no? Kasalanan mo po kasi 'yun, kapatid na Bert Hanero. Bakit hindi mo inalam na meron palang ganyan, na meron palang pari na nababasang ganyan, na meron pala sa misal na binabasa yung Galatia 5:19 hanggang 21. Kasalanan mo 'yan. Bakit hindi ka naghanap ng pari na nagtuturo pala na bawal mag-ano, 'di ba? Napakababaw na ano na dahilan 'yan, para umatake ka sa simbahan, okay? Tapos ano pang sasabihin dito, ah, ah, ano 'to, at nating magsisi mga Katoliko na lasinggero dahil di ito tinuro sa kanila. Kalokohan 'yun mga kapatid, kahit hindi ituro sa atin, alam nating masama 'yun. Alam nating masama 'yun, 'di naman tayo pinanganak kahapon mga kapatid, 'di ba? Bakit karamihan ng mga addict sa droga, mga kapatid, nagsisi sila. Kasi alam nila na masama yung ginagawa nila talaga. Bago pa sila maging addict, alam nilang masama yan, mga kapatid. Yung mga halimbawa, yung mga babae na ano na GRO, alam ba nilang na masama yung ginagawa nila? Alam nila yun. Pero napilitan silang gawin. Baka dahil sa hirap ng buhay. Hindi kailangan turuan pa sila. Alam nila yun, mga kapatid. Yung pagnanakaw o yung mga politikong nagnanakaw ng milyon-milyon, hindi ba nila alam na ayon sa batas, secular muna tayo. Ayon sa batas ng Pilipinas, bawal yung graft and corruption. Alam nila yun, mga kapatid. Mag-usap tayo ulit sa relihiyon. Di ba alam ng mga politiko na ayaw ng Diyos ng magnanakaw, ayaw ng Diyos ng nangungurakot, alam nila yun. Basic na kaalaman lang sa Catholic morality. Bert Hanero, maiintindihan nyo yun. Katunayan, sa ano pa lang naman natin sa basic catechism lang sa elementary, alam mo na kagad bawal maglasing. So bakit mo idadamay yung pari kagad sa pagiging incompetent ng iba? At wag mo ding ipamukha sa amin na magbabasa ng Bible para hindi dayain ng mga pari. Ikaw nga nandadaya dito Kung tapat ka lang, hindi ba may binabasang Bible sa banal na misa? Lalo na kapag Sunday? Ikaw alam mo yan Bertanero, di ba alam mo yan? Sabi mo present ka pala, dumadalo ka pala every Sunday. Bakit hindi mo alam na may binabasa na Bible doon? Tapos ano magiging palusot niyo dyan, Bert Hanero? Nagbasa lang daw ika ng kaunting talata tapos nagchismis-chismis na si Father. O di may binasa talaga. Kahit anong tignan yung katwiran, mali Hindi niyo mapapasinungalingan na sa banal na misa, merong binabasang Biblia. Hindi po totoo, nagdadaya na kagad yung pare dahil di nagbabasa ng Biblia. May pagkakataon tayo, let's be honest mga kapatid, let's be honest. May iba talaga na pare na nagkakamali sa misa. Meron talaga mga pare na gumagawa ng liturgical abuse. At ako bilang isang Katoliko, hindi ko ipagkakaila yun, mga kapatid. Meron na din akong experience na may ibang pare nakita ko gumawa ng liturgical abuse, binastos pa nga si Kristo nainis nga ako doon sa pari na yun mga kapatid Pero it doesn't necessarily mean o dapat ko nang iwan yung pagiging Katoliko ko dahil sa pagiging incompetent ng pari na yun. I hope you get my point mga kapatid kong Katoliko. Alam nyo din yan, hindi na po tayo bata. Marami na tayo nakikita nating mga pari na incompetent. At siguro baka may kilala nga talaga kayong pari na lasinggero. Pero mga kapatid kong Katoliko, hindi dahilan yon para manglupaypay ka sa pananampalatayang Katoliko. Hindi dahilan yon para iwanan mo yung simbahang Katolika at umanib ka dun sa ibang relihiyon. Dahil guess what? Meron ding mga ipokrito doon. Meron din pong mga loko-loko din po. May mga pastor, hindi pa ba ano sa atin? Hindi pa ba kayo nakakita ng mga nabalitang pastor pumatay? Pastor ng rape, di ba? Hindi pa ba bago sa atin yung makakita kayo ng pare ng pastor na nagpapa-night duty, di ba no?
o yung pastor na merong pastoral, hindi pa babago sa atin yun? Lahat ng relihiyon, merong mga loko-loko talagang tao, kahit sa sekular, mga kapatid. Alam natin yan. Huwag niyong tatanggapin kagad sa inyong isipan yung katwiran ng mga Protestants na magpapakita ng pagiging ng ibang mga pari natin na incompetent sila just for the sake na makuha ka at mapaanib sa kanila. Dahil ginagaransya ko mga kapatid, sa pag-anib nyo dun sa kanila, may makikita din kayong ganon. At magiging double standard pa ang mangyayari sa inyo. Bakit? O, tingnan nyo isa sa mga nangyari sa akin mga kapatid nung ako ay napunta sa Protestant. So nakakakita na ako ng mga hindi matitinong miyembro and then may mga manggagawang loko-loko and then may anong sinasabi ng mga kasamaan ko nun sa protestanting relihiyon? Ang sinasabi nila po mga kapatid, manatili ka pa rin sa iglesyang to. Manatili ka pa rin din dito kasi ang inaniban mo naman daw talaga dito is yung aral. Yung aral. Come to think of that mga kapatid, pang-brainwash na yun pang-gaslight na yun para pang magiging kasalanan mo pa kapag halimbawa iniwanan mo yung kulto na yun na inaniban mo. Mananatili ka dun sa kahit na nakikita mong mali-mali na. Paano kung yung leader na yung nagturo ng mali? Mananatili ka pa rin kasi aral yung pinanatihan mo, o di ba? Kaya umalis ako mga kapatid. Umalis ako sa relihiyon na yun. Tutal sila din naman ang may aral. Ang sabi kasi nila, kapag ang isang iglesia may mali, kahit isa, layas na. Ngayon, paano ang dapat natin gawin bilang isang Katoliko? Simple lang po. Simple lang po. Mag-aral po tayo ng sariling aral natin. Tayong mga Katoliko, mag-aral tayo ng sariling aral natin mga Katoliko. Now, paano kung halimbawa may makita kang pare, alam mo tong pare na to, ipokrito, may dalawa kang choice na gawin. Una, sumbong mo siya sa obispo niya. Nakita mo, babaero si father, nakita mo si father, naglalasing-lasing, sumbong mo sa obispo, di ba? Nakita mo si father, lasinggero, mayat-maya. O kaya naman, every other day, laging may kainuman. Sumbong mo sa obispo, di ba? Or, eto mas magandang gawin mga kapatid. Sa iba kayo kagad umattend na simbahan, na sumbong mo siya sa obispo, and then hindi ka makapag-focus sa misa kasi kilala mo si Father, lipat ka sa ibang simbahan, doon ka umattend. May konting sacrifice ka lang, mamamasahe ka ng konti, pero may kapayapaan ka sa puso, di ba? O kung mas maganda, nagawa ng parusa yung pare kasi 'di ba? Meron namang ganyan mga kapatid Meron po mga history po sa ating simbahan na may napaparusahan pong pare kasi incompetent yung pare. But it doesn't necessarily mean, again, mga kapatid ng Katoliko, na iwanan mo yung simbahan. It doesn't necessarily mean na lahat na kagad ng pare hindi nagtuturo ng tama. Merong iba nagtuturo ng tama, di lang nila sinusunod. Pero tayong mga Katoliko, kung may natutunan man tayo, dapat sinusunod natin yon. At kung totoong, mga kapatid, tumanda ka sa pag-attend ng misa, lagi kang present tuwing linggo, lagi kang present na dumadalo sa misa, lalo na kung officer ka pa, tayo dapat diba yung makikitaan ng pagbabago. Hindi ganitong pagbabago na magiging ipokrito kagaya po ni Bert Hanero, kundi yung pagbabago na namumuhay ka talaga bilang isang Kristiyano. Hindi po yun madali. Hindi po yun madali, lalo na sa panahon natin ngayon. Kasi, believe me or not, mga kapatid, maraming persecution kang mararanasan, pero worthy na paghirapan. O sige, dahil, medyo na-cover mo na halos lahat, Brother Gabriel. Ito na lang yung sa akin bro 'no, yung kaniyang sinabi dito na marami daw yung mga Katoliko, at natin magsisi mga Katoliko na lasinggero dahil di ito itinuro sa kanila. Ay hindi naman totoo 'yan. Hmm, Hindi naman totoo 'yan tinuturo 'yan sa ating aral, na 'wag maglasing talaga, 'yan ang katotohanan yun diyan. nga po cover Pero up oo, oo. Siguro kasi siyempre nakikita niya na maraming Katoliko yung naglalasing kaya okey. Siguro hindi naman aral ito Akala sa niya okey Katoliko. na, oo. Oo. Hindi naman po puwedeng gano'n, 'di ba? Hmm, At saka Brother Gabriel, tandaan natin may mga iba't ibang uri ng Katoliko. May Katoliko talaga na sumusunod o may hmm, mga Katoliko naman na kasal, binyag, libing, ayun. O 'di ba? yun, 'di So, ba? hindi mo masisisi. Hmm, Pagkatapos kung pari naman yung pinag-uusapan, tama nga yung sabi mo Brother Gabriel na, i-report sa obispo o di kaya, yes, puwede ka ring lumipat sa ibang simbahan na yung simbahan. meaning, i-ano natin, i-clarify baka ibang relihiyon na simbahan yung tinutukoy mo, Ay, hindi, hindi rin ang Oo, opo, hindi, yes, yung yes. tinutukoy ni Brother Gabriel ibang parokya. Ibang Oo, parokya, yun, ibang ibang parokya. parokya. Puntahan mo yung, Hmm, sa ibang parokya, puwede ka hmm, dun magsimba o mag-sacrifice na ng konti para di ka naman kasi yung yes. lalabas
yung tao kasi judgmental kagaya nitong itong nag-comment. Si Bert. So, dahil meron ka ngang part 'yan sa buhay mo na siguro magja-judge ka rin sa pare, so puwede Hmm, kang lumipat na lang, doon ka na lang sa kabila simba. Pero oo. Brother Gabriel, gusto ko lang ding idiin na hindi naman ibig sabihin na may kasalanan yung pare automatic yung buong iglesia, marumi na. Kasi Yes. tandaan natin hindi po dahil sa mga miyembro ng Iglesia Katolika kaya yung Iglesia Katolika ay banal, hindi po gano'n. Yung Hmm, Iglesia Katolika ay banal dahil si Kristo ang founder nito, kaya nga naging banal, amen, oo. amen. At, siyempre tandaan natin ang Iglesia Katolika ay kino-consider na ang mga ospital ng mga makasalanan. So, ibig 'Yun, sabihin yung mga makasalanan kapag dumulog sila sa simbahan at, doon sa simbahan na yon ay, talagang matagpuan nila ang Diyos sa pamamagitan ng banal na misa. So, yun ang yun yung journey na tinatahak ng isang Katoliko para siya'y magbago ng daan-daan. Hindi naman kaagad-agad magbabago na siya 'no. Gano'n po yun mga kapatid. Lastly, Brother Gabriel, si hmm. Pedro nga, makasalanan yun, eh. Oh, Tandaan natin 'di tama ba po. Hmm, si apostol pa Pedro, 'yun, Hmm, apostol yon at, siya yung talagang, binigyan ni Kristo ng authority, authority. So Hmm, na para bantayan yung mga tupa ni Kristo. Pero makasalanan si Pedro. Pero tandaan hmm. natin, hindi dahil sa kasalanan niya kaya masasabi na natin na hindi banal ang Iglesia Katoliko. So, yan, fallacy yan, eh. May kasalanan yung isa, yung buo may kasalanan na rin, hindi gano'n yun. Fallacy of yun, Composition, composition. 'yun. Oo. So, yun po yun. Yun na lang ang aking masasabi, Brother Gabriel, Opo, sige. ayan, oh, 'yan parang overtime na tayo mga kapatid kong Katoliko. So, more on morality yung ating, napag-usapan ngayon. I hope nakatulong kami sa inyong 'no, ikalilinis ng budhi at lalong ikatitibay ng ating moralidad. Maniwala kayo mga kapatid, 'yan yung isa sa pangunahing gustong sirain ng mga napaka-antikatolikong sekta. Magne-name drop na po ako, especially yung dati kong pinanggalingan, yung sa MCGI. 'Pag nasira yung moralidad ninyo mga kapatid, masira lang yung moralidad ninyo, ginagarantiya ko mga kapatid, madadamay ang karamihan na nasa buhay ninyo. Alam yan ng mga nagcha-chat sa akin, yung mga may asawang MCGI. Tignan niyo nangyari sa samahan nila, hindi matiwasay, hindi mapayapa, puro pagtatalo, puro ano. O yan, tulad yan, may nag-comment sa akin, nakakaawa yung kalagayan niya. Yung asawa niyang babae naging MCGI, ano nangyari? Naging mapayapa ba buhay nila? Hindi, madalas nag-aaway pa dahil sa kakadalo dun sa sekta na yon. Nakapang-atake sila sa Iglesia Katolika o inatake tayo para patunayan na para papugiin yung kanilang samahan. Anong nangyari? Wala. Kala nila nakapuntos sila pero wala, mga kapatid. Sira na ang pamilya, sira ang magandang relasyon, sira ang buhay, sira ang pagkakapirahan. O, and yet sa Diyos pa rin ba yun? Kaya pag-isipan niyo po mga kapatid yung Katoliko, piliin natin yung ikatitiwasay ng ating puso at kaluluwa, no? Mas piliin pa rin natin na manatiling Katolikong sumusunod sa Diyos kaysa maniwala sa mga ganitong uri ng chismis at paninira po, especially sa ating mga pare. Kasi ang layunin naman talaga ni Bert Hanero dito siraan po, no, o walang yain yung mga nananahimik na pari po natin sa Quiapo Church. So maraming salamat po sa panonood po mga kapatid. Nawa ay dalo po ulit kayo. Nood po ulit kayo sa mga susunod nating episode dito po sa Karunungang Katolikos Talakayan with Kabernok ng Tatbusters PH. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.